Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Kilalang kilala noon sa lugar nila ang isang batikang sabongero na nagngangalang Omar. Paano ba naman kung may masasabi silang pinakaswerte pagdating sa pagtaya sa sabong, ay wala na yatang tatalo pa kay Omar. Mukhang imposible, pero yun talaga ang totoo. Dating pedicab driver itong si Omar. May 3 anak at nag-iisang asawa. Sobrang kulang ng kinikita nito sa pagpapadyak upang maipangtustos sa kanilang pang-araw-araw, pati na rin sa pag-aaral ng kanyang 3 anak. Napakahaba na rin ang kanilang listahan sa tindahan ni Aling Sedes, kaya naman hindi maiwasang makarinig na rin ng asawa nito ng mga masasakit na salita mula sa Ale. Kung minsan ay hindi maiwasan ni Omar na makapag-isip na pasukin ang pagkapit sa patalim. Dahil minsan nang may nag-alok dito na sumama siya sa raket ng pag-aakyat bahay. Pero dahil inisip pa rin niya ang maaaring maging kapalit nito, kaya kahit hirap ay hindi niya pinatos. Pinilit igapang ni Omar ang kanyang pamilya. Katulong ang asawa niya na dumidiskarte rin ng pakikipaglabada. Maraming ekstrang trabaho na rin ang sinubukan nitong si Omar. Pagkatapos ng pagpapadyak ay e-extra siya bilang isang kargador, pati na ang pagko-construction sa gabi. Pero mas naging mahirap pa ang lahat sa kanila nang magkasakit itong si Omar dahil na rin sa labis na pagod at kakulangan sa pahinga ng kanyang isip at katawan. Nang mga panahong may sakit ito, ay kulang na kulang ang kinikita ng kanyang asawa sa paglalabada, pati na sa pag-e-extra ng paglilinis ng bahay. Sagad na ang kahirapan ng kanilang pamilya. Dagdagan pa ng pagkakaratay ni Omar sa banig ng karamdaman. Makalipas ang ilang araw ay gumaling si Omar sa pagkakasakit, kaya naman hindi na nito ninais na magpahinga at kaagad nang magsimulang pumadyak. Naiiyak na lang minsan ito dahil sa hirap na dinadanas ng kanyang pamilya. Hanggang sa dumating sa kanya ang isang pangyayaring babago sa takbo ng kanilang buhay. Pauwi na noon galing sa pagpapadyak si Omar. Paggabi na yon, kahit paano ay marami itong naging pasahero. Kaya sa sobrang tuwa nito ay bumili ito ng tinapay na ibibigay niya sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagpapadyak pa uwi ay napansin niya ang isang matandang lalaki na hirap sa paglakad at inaalalayan na lamang ng isang putol na sanga ng puno na nagsisilbing tungkod nito. Naawa si Omar sa matanda at hinintuan niya ito. Tatay, saan ho ba ang punta ninyo? Tara ho, ihahatid ko na po kayo. Walang pagtanggi ang matanda. Ngumiti ito kay Omar at nagwika ng, Ay, salamat iho. Ako'y ihatid mo na lamang sa 2 kanto. Sagot ng matanda. Inalalayan ni Omar ang matanda sa pagsakay sa kanyang pedicab. Nakita ng matanda ang nakasabit na supot ng tinapay na nangangamoy at mainit-init pa. Iho. Alam kong magiging kalabisan ito, no? Pero pwede ba akong makahingi ng kahit na kaunti nitong mga tinapay mo? Hindi pa kasi ako kumakain buong araw. Wika ng matanda. Napaisip naman si Omar. Para sana sa pamilya niya yon. Pero mas naisip naman nito
na mas kailangan nito ng matanda. Kaya naman sumagot si Omar ng, sige ho tay, inyo na hong lahat yan. Pagpasensyaan nyo na ho yan ha. Nako iho, maraming salamat. Napakabuti ng kalooban mo. Naway pagpalain ang iyong buhay, maging ang buo mong pamilya. Sambit ng matanda. Pagdating sa ikalawang kanto ay inihinto ni Omar ang pedicab. Tatay, dito na ho ba? O ipasok ko sa kantong to? Saan ho ba rito ang bahay ninyo? Doon ko na ho kayo ihahatid. Tanong ni Omar. Dito na lamang iho. Malapit na lang dyan ang bahay ko. Sagot ng matanda. Inalalayan ni Omar pababa ang matanda. Pagbaba nito ay nagpasalamat ito sa kanya at may iniabot na isang bagay. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko sa iyo, iho. Ang tawag dyan ay pulang korales. Ito ang babago sa takbo ng buhay mo at mag-aalis sa iyo at sa pamilya mo sa kahirapan. Ito ang hihigop ng swerte sa paligid mo, kaya gamitin mo ito ng tama. Maniwala ka sa sinasabi ko sa iyo. Ito na ang pagkakataon mo para mabago ang buhay ninyo. Wika ng matanda. Tinanggap naman ni Omar ang bagay na yon. Ang itsura nun ay isang kwintas na may palawit na kulay pulang medyo pahabang bato. Kaagad pinasuot ng matanda kay Omar yon. Walang kakaibang naramdaman si Omar pag suot niya rito. Pero wala namang mawawala kung maniniwala siya. Malay niya, di ba? Totoo ang sinasabi ng matanda. Tay, paano naman po? Biglang natigilan si Omar nang paglingon nito sa matanda ay bigla na lamang naglaho yun. Inilabutan bigla si Omar kaya mabilis itong sumakay sa kanyang pedicab at pumadyak na pauwi ng kanilang bahay. Kinabukasan, nasa pilahan siya ng pedicab nang makita ang isa nitong kapwa pedicab driver na si Alan na pakanta-kanta at palakad-lakad sa kalsada. Maayos ang bihis nito na parang may lakad. Hindi ito pumasada nung araw na yon. Tinanong ito ng mga kapwa pedicab driver niya kung anong meron. Alam nyo kasi, sinama ko nung pinsan ko kahapon sa sabong eh. Yung kinita ko, tinaya ko. Ayun, panalo. Kaya hindi muna ako pumasada ngayon. Mamaya-maya, tataya ulit ako. Baka mas malaki pang mauwi kong pere. Tugon ni Alan. Sinabihan naman ito ng mga kapwa pedicab driver na maaaring matalo ang kinita nito dahil mahirap pasukin ng pagsusugal. Tinawanan lang sila ni Alan at sinabing bahala sila sa buhay nila kung gusto nilang pumadyak habang buhay. Lan, sama ako sa iyo mamaya. Anong oras ba yan? Tanong ni Omar. Sabay-sabay namang napatingin sa kanya ang mga pedicab driver na naroon at tinawanan si Omar. Sinabihang isa pa yun. Sinabi ni Alan ang oras ng pagpunta doon at sinigurong seryoso si Omar sa sinasabi nito. Kinumpirma naman ito ni Omar kaya nagkaroon na ito ng saradong usapan. Susubukan ko kung totoo nga ang sinasabi ng matanda tungkol sa kwintas na to. Maliit na halaga lang naman ang itataya ko. Kung mananalo, uwi na. At least may pambili ng ulam. Kung matalo, ibig sabihin, niloloko lang ako ng matanda. Bulong ni Omar sa kanyang sarili. Kinahapunan ay lumakad ang dalawa at tumungo sa sabungan. Tumaya si Omar ng maliit na halaga. Panalo yun. Naisip nitong baka tsamba lang ang nangyari. Baka dahil swerte lang ang kasama nito.
Kaya nang sumunod na laban ay sinubukan nitong tumaya sa kalaban ng kanyang kasama. Sinabi nitong may gusto lang siyang subukan. Nagkasalpukan na ang mga manok at ang resulta ay panalo si Omar. Naitaya ng kanyang kasama ang lahat ng pera nito sa labang yon, kaya luha ang umuwi ito. Binalatuhan na lang ito ni Omar ng pangmeryenda para kahit paano ay maibsa ng panlulumo nito. Pag-uwi sa bahay ay may dalang masarap na ulam si Omar. Litsyong manok, malalaking soft drinks at mga pinamiling pagkain para sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga anak ni Omar, ngunit balot ng pagtataka ang asawa nito. Hindi nakatiis ang misis nito at tinanong ang asawa kung saan niya nakuha ang pinambili nito ng lahat ng yon. Mahal, simula na to. Magbabago ng buhay natin. Sambit ni Omar. Ano to, Omar? Ipaliwanag mo. May pinasok ka bang iligal na trabaho? Tanong ng asawa niyang si Minda. Wala, mahal. Ipapaliwanag ko. Makinig ka. Kagabi, nung pauwi ako, may inihatid akong matanda. Nakita ko kasing hirap na hirap lumakad yun eh. Tapos, may binili talaga akong tinapay para sa inyo. Kaso, humingi yung matanda. Dahil hindi pa raw kumakain, binigay ko na lahat yun. Tapos nang maihatid ko, binigay niya tong kwintas. Sabi niya, ito raw ang babago ng buhay natin. Umihigop raw ito ng swerte sa paligid. Itong perang to, inita ko to sa sabong. Sumama lang ako kay Alan. Sinubukan kong tumaya. Hanggang sa makailang beses akong nanalo. Ibig sabihin lang nun, totoo yung sinasabi ng matanda. Ito, nagtabi ako ng konting pera. Susubukan ko ulit bukas tumaya. Kung matalo to, ibig sabihin nagkataon lang ang lahat. Pero pag ito nanalo ulit, ibig sabihin, magbabago na ang buhay natin, Minda. Paliwanag ni Omar. Hindi sumang-ayon ang kanyang asawa at nagalit dahil ayaw nitong umasa sila sa pagsasabong. Kaya nga susubukan ko ulit, Minda. At isa pa, wala naman na tayong ibang pagpipilian, di ba? Babalik tayo sa dati eh. Kulang na kulang nga. Ngayon kahit paano, nakita mo kung gaano kasaya ang mga bata, di ba? Tsaka heto, para sa'yo. Bumili ka ng bagay na gusto mo. Inabutan ng pera ni Omar si Minda, sabay hinalikan nito. Napangiti naman ang babae at niyaya na nito si Omar na kumain. Bago tayo magpatuloy sa kwento mga kabayan ay gusto ko lamang hingin ang iyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads ay maraming salamat sa iyo kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Kinabukasan ay nagtungo na nga sa sabungan si Omar. Hindi na sumama si Alan rito dahil naubos na ang pera nito nung nakaraang sabong, kaya bumalik na ito sa pagpapadyak habang pinagtatawanan ng mga kapwa driver nito. Dikit ang mga laban pero palaging panalo itong si Omar. Matapos ang sabong, para sa araw na yon ay umuwing maraming perang dala si Omar. Tuwang-tuwa ang pamilya nito. Sinabihan niya ang kanyang asawa na huwag ipagsasabi kahit na kanino ang lahat o kahit man lang ipahalata. Umapadyak pa rin si Omar sa araw para hindi mahalata sa swerteng tangan niya sa pagsasabong. Sa tuwing may pasahero ay tila hindi na ganoon ka-interesado si Omar at madalas ipinapasa niya yon sa kanyang mga kasama na may mahigit ring pangangailangan. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kasama ay ginagawa na lamang ni Omar yon upang ikubli ang mga ginagawa nito. Lumipas ang ilang mga buwan. Malaking pera na ang naipon ni Omar sa kanyang mga panalo sa sabong.
Doon na nagpasya ito na kausapin ng kanyang asawa na lumipat na ng tirahan. Sapat ang perang yon para makabili ng isang maayos na bahay na handa ng lipatan. May nahanap na raw ito at anumang oras nilang gustuhin ay pupwede na silang makalipat. Tuwang-tuwa namang pumayag ang kanyang asawa, kaya naman noong sumunod na linggo ay lumipat na nga ang mga ito. Nagpatuloy ang swerteng pumapasok kina Omar. Nagsimula na rin itong makilala sa larangan ng pagpusta sa sabong. Di nagtagal ay ibinenta ni Omar ang bahay na kanilang binili at lumipat sa isang subdivision malayo sa lugar nilang kinagisnan. Nakabili na rin ito ng kanyang sariling kotse. Lahat dahil sa kanyang swerte sa sabong. Ngunit lahat ng mga natatamasa nitong si Omar ay mayroon din palang magiging kapalit. Nagsimula ng malulong si Omar sa ibang mga bagay na magbibigay ng malaking sakit ng ulo sa kanyang buong pamilya. Nawili ito sa iba't ibang babae, alak at nakatikim rin ito ng ipinagbabawal na gamot. Doon na nagsimula ang pag-aaway nilang mag-asawa. Pero ayun na nga, kasabay ng pagbabago ng buhay nila ay ang tuluyang pagbabago ng ugali ni Omar. Palagi niyang sinasabihan ng masasakit na salita ang kanyang asawa na lahat daw ng meron sila ay dahil sa kanya at wala raw magagawa ang kanyang asawa kundi magpasakop lang sa kanya. Kapag inutusan niya ang asawa at hindi kaagad nakasunod ito, ay kaagad niya yung sisigawan at mumurahin. Mga kaugaliang ni minsan hindi nito ginawa noong hindi pa nagbabago ang buhay nila sa kabila ng sobrang kahirapan nilang dinadanas. Madalas na hindi umuuwi ng bahay si Omar. Nabibigay man niya ang lahat ng pangangailangan at luho ng kanyang buong pamilya, ay unti-unti namang lumayo ang loob ng mga ito sa kanya. Hanggang isang araw, dumating na ang mga pangyayaring muling magpapabago sa takbo ng buhay ni Omar. Pag-uwi nito ng bahay, ay wala yung nadatnang tao. Lasing na lasing ito kaya pagpasok nito sa loob ng sala ay natumba ito at sumuka ng sumuka. Kahit anong tawag niya sa asawa niya ay walang sumasagot. Hanggang sa nakatulog na lang ito roon katabi ng kanyang suka sa labis na kalasingan. Natauhan siya kinaumagahan. Wala pa rin ang pamilya niya sa bahay. Hindi nito batid kung nasaan ang mag-iina niya dahil wala namang paalam si Minda rito. Inayos ni Omar ang kanyang sarili. Naglinis ng katawan at umalis ng bahay. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mag-iina pati sa pamilya ni Minda. Pero wala roon ang mag-iina nito. Pati sa mga kaibigan ng kanyang asawa ay wala rin sila. Di bale, uuwi rin ang mga yon. Lalo pa't wala namang... Natigilan si Omar at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Pinaharurot niya yon at umuwi ng kanilang bahay. Pagdating ng bahay ay patakbo nitong tinungo ang kanilang kwarto at binuksan ang vault. Pagbukas nito ay wala na yung kalaman-laman kundi isang sulat. Sulat na mula kay Minda. Binuksan yon ni Omar para basahin. Omar, una sa lahat, hayop ka. Hindi na ikaw ang Omar na asawa ko at tatay ng mga anak ko. Alam ko ang lahat ng pinaggagawa mo at lahat ng ginagawa mo sa amin ay hindi nakatanggap-tanggap. Bugbog na bugbog ang kalooban ko sa mga masasakit na sinasabi mo at pinaparamdam mo sa akin. Maging ang mga bata ay hindi ka nakilala. Matagal kong tiniis ang mga yon, Omar, kasi nga asawa kita at pinipilit kitang unawain. Mas gusto ko pang bumalik sa hirap pero kasama ang Omar na minahal ko kesa sa marangyang buhay pero bilanggo sa taong hindi na namin kilala.
Huwag mo na kaming hanapin, Omar, dahil hindi mo na kami makikita. Pwera na lang kung magbago ka at ibalik ang dating Omar na aming haligi ng tahanan. Minda. Pinunit sa labis na galit ni Omar ang sulat. Mga walang utang na loob! Galit na sambit nito. Noon ding araw na yun ay tinawagan si Omar ng kanyang ina at ibinalita ang isang nakakabiglang pangyayari. Inatake raw sa puso ang ama ni Omar at kaagad na binawian ng buhay. Mabilis na tumungo yun sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang umiiyak na nagmamaneho ay nakapa ni Omar ang dibdib. Natataranta niyang sinilip ang loob ng kanyang suot na damit. Wala roon ang pulang korales. Hinanap niya at baka nalaglag lamang sa loob ng kotse. Nagpanik na ito nang hindi mahanap ang korales. Patuloy sa paghahalongkat yon sa kotse habang nagmamaneho ng mabilis nang biglang hindi na nito naiwasang sumalpok sa likuran ng isang carrier truck na kargado ng buhangin. Sa kabila ng aksidenteng kinasangkutan ni Omar ay nagawa pang mabuhay nito. Nagkamalay siya sa ospital at ayon sa doktor ay nasa 5 araw nang walang malay ito. Buhay at nakakapagsalita itong si Omar pero hindi na nito maigalaw o maramdaman man lang ang kanyang mga binti. Ayon sa doktor nito ay napuruhan siya sa ulo kaya naapektuhan ang koneksyon nito sa mga binti kaya paralisado na ang mga ito. Pero sinabi naman ng doktor na may pag-asa pa itong makalakad muli. Kaso kailangan nitong sumailalim sa therapy at gugugol ng taon bago pa man tuluyang umayos ang pagkilos nito. Hindi matanggap ni Omar ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Hindi na ito makausap. Tulala na lang habang nag-iiyak. Hindi rin naman siya madalaw ng kanyang ina. Gawa ng hindi na kaya ng katawan nito. May sama ng loob rin sa kanya ang dalawa nitong kapatid dahil magmula nung magbago ang buhay nito ay kasabay na nagbago rin ang kanyang ugali. Tiniis siya ng kanyang mga kapatid kahit pa nabalitaan nila ang nangyari rito. Naubos lahat ng pera ni Omar sa bangko dahil sa gamutan nito. Naibenta rin niya ang kanyang sasakyan, pati ang ibang ari-arian nito. Sumunod na naibenta nito ang kanyang bahay kung kaya't wala nang natira pa rito. Wala na rin itong pantustos pa sa nag-aalaga rito kaya naman naiwan na itong mag-isa kasama ang kanyang wheelchair. Sinikap na makauwi ni Omar sa kanyang ina gamit ang pera at lakas na natira sa kanya. Pagdating nito sa bahay ng kanyang ina ay ibang tao na ang nadatnan niya doon. Nabalitaan niya sa mga kapitbahay na kinuha na raw ng isa nitong kapatid ang kanyang ina at naibenta na ang bahay na yon. Wala nang iba pang mapuntahan si Omar. Kahit na simpleng paglakad man lang ay hindi nito magawa. Tanging ang wheelchair na lamang nito ang kanyang kasama. Tinalikuran nito ng buong pamilya niya dahil na rin sa naging pagbabago sa kanyang ugali. Sobrang bigat ng kalooban at punong-puno ng pagsisisi itong si Omar. Naisip niyang bumalik sa dati nilang tinitirhan na barong-barong noong lugmok pa sila sa kahirapan. Pinilit niyang marating yon para kahit papaano ay alalahanin ang dati nitong buhay. Hapon na nang narating ni Omar ang kanilang dating lugar. Nakita siya ng mga dati nitong kasamahang pedicab driver. Naawa sila sa kalagayan nito. Wala pa rin palang kaalam-alamang mga ito sa naging takbo ng buhay niya, base na rin sa mga naging mga tanong ng mga ito sa kanya. Mahusay na naitago ni Omar ito sa kanila mula nang nanirahan na sila sa malayo. Kahit paano ay napahinga ang kaisipan nito sa pakikipagkwentuhan sa kanyang mga dating kasama.
Maya-maya ay nagpaalam na muna si Omar sa mga dating kasamahan. Sinabi nitong uuwi na siya sa bahay nila. Pagdating nito sa bahay ay papadilim na. Nagulat siya kasi may ilaw na nakasindi sa loob nun at may mga boses siyang naririnig. Lumapit siya at sumilip sa bintana at doon napaluha siya sa kanyang nakita. Nasa loob ng bahay na yon ang pamilya niya. Masayang naghahain ng simpleng hapunan ang kanyang asawa sa kanyang mga anak. Pero mas napahagulgul na ito nang marinig ang sinabi ng bunsong anak nito. Mama, nasa na kaya si Papa? Sana makasama na natin siya dito, no? Kahit wala tayong malaking bahay, sana bumalik na yung dating Papa. Anak, nandito na si Papa. Pagkasabi nito ni Omar ay sabay-sabay na napalingon ng mga ito sa kanya at tumayo ang lahat para salubungin ang kanilang ama. Doon na humingi ng tawad si Omar sa mga ito. Tumayo sa tapat ng pintuan si Minda. Sandaling nagtitiga ng dalawa hanggang sa bumaba si Omar sa kanyang wheelchair at nagpatira pang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Pinatawad ito ni Minda kasunod ng pangangako ni Omar na ibabalik ang dating siya. Nangako naman si Minda na aalagaan ang kanyang asawa sa hirap man o ginhawa. Ipinagtapat rin nito kay Omar na yung perang kinuha niya ay idinonate nito sa mga iba't ibang charity organizations. Yun daw kasi ang sumira sa pamilya nila. Ngumiti na lang si Omar at niyakap ang asawa. Tumungo ang lahat sa mesa para kumain. Doon na muling bumalik ang pamilya nila Omar sa dati nilang buhay na mahirap pero puno ng pag-ibig sa isa't isa.